Alright mga kaibigan, Kibuloy, meron palang kondisyon bago daw sumuko. Pero ito, pakinggan po natin ang pahayag ni Sec. Remulla, no? Hinggil dito po sa sinabi ni Kibuloy na susuko lamang siya sa isang kondisyon. Panoorin po natin ito, courtesy of UNTV News and Rescue. Dante, ano ang sagot ng DOJ dito sa mga kondisyong ibinigay ni Kibuloy tungkol sa kanyang pagsuko sa mga otoridad? Ang galing, no? Putulin muna natin. Si Kibuloy, sa lahat na lang nang nangyayari sa kanya, kailangan may kondisyones muna siya. Feeling niya talaga special siya. Feeling niya ay entitled siya at may immunity sa lahat, ano? Pero pakinggan natin kung ano pong sasabihin ng DOJ dito sa kondisyon, nitong si Kibuloy. Ang galing, no? Talaga may special treatment talaga. Gusto niya merong no? May merong natatanging pagtrato ang ibibigay para sa kanya. Pero pakinggan natin. Magandang tanghali, Aga. Sinabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla, sumuko na lang si Apollo Kibuloy at harapin ang mga kaso laban sa kanya na walang anumang kondisyon. Sa pahayag ng religious leader kamakailan. Okay. Tama naman yung sinabi ni Sec. Remulla, no? Harapin mo nang walang anumang kondisyon. Bakit? Sa atin po bang batas may sinasabi po ba na riyan na kapag ikaw ay sikat, mapera o di kaya naman ikaw ay religious leader, kung ikaw ay aarestuhin, maaari kang maghayag ng iyong mga kondisyon. Walang ganun. Di ba? Walang ganun. Sino ka ba? Di ba? Siguro sa iyong relihiyon na itinatag, pinaniniwalaan nilang, di ba? Sabi mo nga, appointed son of God ka. Baka naniniwala sila. Pero hindi yan uubra sa mata ng batas. Di ba? Sinabi nito na susuko siya kung titiyakin ng pamahalaan at ng mga otoridad tulad ng NBI at PNP-CIDG na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Paliwanag ng kalihim, maseryoso. Teka. Ito ang ginagawa ni Kibuloy, mga kaibigan, ina-exaggerate niya. Okay? So, kung hahabulin ka man ng Amerika, iba pa yun. Yung pananagutan mo dito sa Pilipinas, may mga kaso ka sa Davao na available. May kaso ka din sa korte ng Pasig pero hindi pa lumalabas ang warrant of arrest. Doon ka uusigin. Plus yung mga warrant of arrest mo sa Senate at sa Congress, hindi mo pagdalo sa kanilang mga pandinig. Doon ka uusigin. Talon ka na naman sa Amerika. Nung nakaraan, aarestuhin ka ng Senado ng Kongreso. Sabi mo, hindi, inahamon ko kayo, magsampa kayo ng kaso sa korte. Nung binuhay na ang kaso mo sa korte, lumabas na ang warrant of arrest, tatalon ka na naman na Amerika, manghingialam Amerika. Hindi ka nauubusan ng dahilan, par. Ang mga kaso at may ebidensyang magpapatunay dito. Tama. Wala rin anyang isyong legal sa pag-aresto kay Kibuloy matapos maglabas ng arrest warrant ang korte dahil sa sexual abuse of minors at maltreatment ng mga kaso. Dagdag pa ni Remulla, hindi maaring maglagay ng anumang kondisyon si Kibuloy sa kanyang pagsuko. Sumuko siyang alinsunod sa mga kondisyon ng bata. Ayan, so talagang let us commend Secretary Crispin Remulla, mga kaibigan. Sabi niya po dito, Kibuloy cannot impose any condition. He must surrender not according to his terms, but according to the terms of the law. The law applies to all without exception. Palakpakan po natin si Secretary Crispin Remulla. Ganyan po tayo dito. Papalakpakan po natin ang mga gumagawa ng tama at uusigin naman po natin ang mga sablay. Okay po, mga kaibigan. So, saludo dito, no, kay Sec. Crispin Remulla. Sa Senado naman, ito pong si Ontiveros, mga kaibigan. Dahil sila po ang may dahilan kung bakit po ngayon po ay inilalagay na po sa kamay ng batas ito pong si Kibuloy na napakaraming reklamo. DOJ na paulit-ulit na naghamon si Kibuloy na isang pa ang kaso sa korte. Pero ngayon tumanggi na siyang magpasakop sa restriksyon ng korte. Exactly. Hindi ba't Kibuloy ikaw mismo ang naghamon na sige nga kung yan ay may katwiran, kung yan ay may probable cause, isampan nyo nga sa korte, di ba naghamon ka? Dahil nung Senado pa lang at Kongreso ang dumidinig ng mga issue sa'yo. Ngayong korte na nagpalabas ng warrant of arrest, iba na naman ang sinasabi mo. Hindi na natin alam kung ano ba talaga. At pinili pa niyang magtatago sa batas. Sa ngayon, hinihintay pa ng DOJ ang paglalabas naman ng isa pang arrest warrant ng Pasig City Regional Trial Court kaugnay naman sa kasong qualified human trafficking laban kay Kibuloy na walang fianza. Yun mga kaibigan, yung pong lalabas na warrant of arrest sa Pasig, yun po ang mabigat dahil non-bailable po iyon.
Okay, so alam ko naman na Kibuloy, 'di ba, lumiliit na ang mundo mo, yung naglabas ka nga ng video, ikaw ay nag-breakdown na umiiyak ka na. Asan na yung lindol stop mo? 'Di ba? Yun kasi hindi panghabang buhay. Umabuso ka man sa iyong kapangyarihan, nagmalabis ka, hindi yan panghabang buhay. Dahil kung nakakalusot ka man diyan sa sekta mo o diyan sa grupong binuo mo, darating at darating ang panahon na hahabulin ka ng batas. O yeah, 'di ba? Ang kagaya ng ilan na ding mga kwento ng ilang mga pinuno ng relihiyon na nagmalabis sa kanilang tawag dito, sa kanilang kapangyarihan bilang pinuno, 'di ba? Walang nakakaangat sa batas, sabi nga ni General Luna. So, yun lamang mga kaibigan, ano? Abangan po natin kung ano ang magiging update dito sa pag-aresto kay self-proclaimed appointed son of God, Kibuloy. Silver Voice TV, magandang gabi.